Tatlong senyales na trauma bonded ka sa narcissist. Number 1, alam mo na kailangan mo umalis, pero nag-i-stay ka pa din. Yung logically, alam mo talaga na makakasama sa iyo yung relationship na yon. You analyze. No, you saw the excruciating pain na pwede mong maranasan kung itutuloy mo pa to. Alam mo na mapapariwara ka. You know that this relationship is super toxic, but you still chose to stay. Kung ganito yung nararamdaman mo, meaning to say, you are trauma bonded. Yun yung ibig sabihin ng nararamdaman mo na yan o yung nangyayari sa'yo na yan. Okay, that's number 1. Number 2, hook ka sa kanya. Pwede nating sabihin na ikaw ay addict sa kanya. No? Pwede mo sabihin sa sarili mo na addict sa'yo. Ayan. May kanta niyan, di ba? Addict sa'yo. Ayan. Ganon ang datingan niyan. So, ang kabalasubasan niya at kabaitan ay alternate mong nararamdaman. Salitan ito. Kabalasubasan, kabaitan, kabalasubasan, kabaitan. So, yung scenario na yon na na-experience mo na paulit-ulit na ganon, cycle, yun yung nagkikreate ng feeling na yon, no, na hook ka sa kanya. Addiction ang nangyayari dito. Yun yung dahilan kung bakit addict na addict ka sa kanya. Yung nangyayari na yon. It's like PP. Ano ba yung PP? Pain, pleasure, pain, pleasure. PP. Pain, pleasure, pain, pleasure. Addictive yun. Sinasaktan ka, tapos pasasarapan ka, sinasaktan ka, pasasarapan ka. And basically, may mga biktima rito ng mga kalalakihan. Yung ginagamit ng babae, yung sex, no, as weapon. So, magtataksil siya o i-abuse niya yung lalaki, and then magpapagalaw siya, no, magseseg sila, at total performance ang ibibigay, no. So pasasarapan siya sa kama. So lahat ng mga masasamang experiences or yung mga issues sa relationship na ginawa ng babae will be erased sa panahon na yon, sa moment na yon. Why? It's because of the pleasure na ibinigay niya dun sa lalaki using sex as weapon. Wine-weaponize kasi ng mga babaeng narcissist ang kanilang katawan para pasarapan yung lalaki. And that is his pleasure. And then after that, yun, magwawalang hiya na yung babae. And that is pain. So, pain, pleasure, pain, pleasure. Anong tawag ko dito? PP. Under pa rin ito na number 2, yung hooked ka sa kanya. Itong part na i-explain ko na to. So, kapag iiwanan mo na siya, nagigilty ka. Nararamdaman nyo ba to? Na feeling mo ikaw yung masamang tao dito? No? Feeling mo ikaw yung ika nga ay kontrabida sa pelikula pagka iniwanan mo siya. Ikaw yung lalabas na bad person. Nararamdaman nyo ba yan? So, kung nararamdaman nyo yan, trauma bonded kayo. No? Yung nagigilty ka. No? And what happened here is you give more chances of winning. Ang ibig ko sabihin, binibigyan mo siya ng maraming chances paulit-ulit to the point na sinasabi na ng mga kaibigan mo o ng kapamilya mo na ano ka ba? Ikaw ba ay ulaga? Ikaw ba ay engot? Ikaw ba ay ob-ob? Hindi ka ba nag-iisip? No? So paulit-ulit ka ng niloloko, harap-harapan na, and then eto ka pa rin, pinatatawad mo pa rin, no? Paulit-ulit na nilulustay ang pera mo, ang kabuhayan ninyo, ang iyong savings, tuloy ka pa rin, pinatatawad mo pa rin after na isugal ang
savings mo, pinatatawad mo pa rin. So what's that? Diba? So if you are experiencing this, trauma bonded ka, ibig sabihin. Okay? Last but not the least, number 3, iniisip mo na ang pagsiselos mo at overthinking ay pag-ibig. Iniisip mo na yung nararamdaman mo, yung dinadanas mo o mga experiences mo sa kanya, no? Jealousy, no, ay mga parte ng pagmamahal, no? Ika nga ay ito yung relationship na tinatawag. You saw it, you think it, or ang perception mo dito ay ito ay pag-ibig na nawagas. Ganon, and you will sacrifice. So yun yung naiisip mo. So pag nagseselos ka, you felt na mahal mo siya. Kapag nag-overthink ka, no, nataas yung anxiety mo, nagiging anxious ka from time to time, you felt na pagmamahal to. Yung control na ginagawa mo sa kanya, gusto mo siyang kontrolin, no, pero hindi mo naman magawa, no, yung feeling mo na ganon, etc. na related doon ng mga feelings. Ibig sabihin nun, kung nararamdaman mo yun na yun, trauma bonded ka. So itong tatlong to, pag itong mga to nararamdaman mo, it means that you were trauma bonded dun sa narcissist. Okay, so see you in my next content. Bye for now.